Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines na rumoronda sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagbabalik bansa ni dating Pangulong Duterte inaantabayanan na. Ronda Pilipinas. Heat index, posibleng pumalo sa hanggang 50 degrees Celsius sa susunod na buwan ayon sa Pag-asa. Ronda Pilipinas. Tatlong tauhan ng Office for Transportation Security na sinibak dahil sa tanimbala, pinangalanan na. Ronda Pilipinas. Sa ibayong dagat, kalagayan ni Pope Francis patuloy na bumubuti. Ronda Pilipinas. Sa sports, play-in round ng PBL All-Filipino Conference, aarangkada na. Ronda Pilipinas. Ito. Matutuloy nga ba ang mga plano ninyo ng weekend? Gaya ng karamihan dyan, drawing na naman dahil sa panahon. Alamin mamaya sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Sa balitang showbiz, Ivana Alawi ayaw pasukin ng showbiz dahil ayaw sa kissing scene. Ronda Pilipinas. Ito, favorite ni Gia. Walang pahintulot na binawasan ng back pay ng nag-resign na empleyado. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Delikado nga bang maligo pagkatapos kumain? Sino bang mga naniniwala dyan? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At may nagtatanong, dalawang tanong daw ngayong programang ito, pagkakapantay-pantay at pagbabawal sa diskriminasyon sa lahi, ethnicity at religion. Isinulong daw yan ng Diwa Party List at mga Ronda Pilipinas. At mga aspiring business owners, natulungan na rin ba ng Samahan ng mga Maninindang Pilipino yang mga tanong na yan? Sasagutin mamaya sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hot here! So hot in here! Mainit ba dito? So hot here! Mainit ba? Ayan o, sige. Go! Yun! Hindi po ako namili ng kanta, ha? Yun o. Ha! 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 Parang si Sir Dennis lang yan. Ha! Ha! Aha! Ganon! Oy, Gia Rafael! Partner! No. Morning! Morning! It's getting hot. Bakit mo ba napili itong it's getting hot in here? Hot in here. Ayan. Mainit sa labas eh. Mainit sa labas. Kahit umaga. Ikaw ba'y may balak mag-swimming? Meron sana. Sana. Kung Kaso- papala rin. So nananawagan po kami kay Dennis Antenor Jr. Makapag-beach. Hindi, baka may sponsor niya. Uy! Hoy! Uy, yun ang baka mas naman. maganda.
Pero sabi daw na Pag-asa partner, total kami dalawan din naman nag-weather dito, whether you like it or not. Aabot na hanggang 50 degrees Celsius ang heat index. Grabe. Meron pa nga isang report dito na yung public school daw lalagyan na raw ng aircon. Wow. Maganda actually. Oo, Maganda kasi yun, ako alam lang ho ninyo, ako kasi nung panahon ko, nung pumapasok pa ako sa high school, college, high school walang aircon, elementary walang aircon. College ko lang naranasan na ang paaralan ko ay may aircon. Though puro private naman. Oh. Pero mga private Catholic institutions, yung elementary, high school. Pagdating kasi ng college, UE ako, UE Manila. So, parang, alam mo yun, nung panahon, yun, hindi naman ganun kainit. Iba yung init noon sa Sabagay. init ngayon. Parang, kailan mo nga lang, kailan mo lang ba narinig yung salitang heat index? Nito Kailan? lang. Halos parang last year lang, di ba? Oo, kasi nga ang tindi ng init. Oo, isa lang naman sa tingin mo, ano ba ang naging problema? Bakit nagkaroon tayo bigla niya sinasabing heat index na yung partner? Siguro isa na dito ang climate change. Ayun. Actually, hindi isa. Yun talaga. Yun na mismo. Number one. Number one yun. Na tayong mga Pilipino, hindi naman mga Pilipino, lahat tayong naninirahan sa mundong ibabaw, nakakalimutan na ho nating ingatan ang ating kalikasan. O yan, tignan mo, maglalagay ng aircon. Bakalan ninyo, maganda, oo, malamig. Oo. Anong katumbas niyan? Carbon emission pa rin yan. Di ba? Kasi di ba yung ibang mga aircon may mga styro pa sa loob yun. Kaya nga di ba nagiging epekto yun ng pagkasira ng ozone layer. Ayun, hindi na napag-usapan yun yung ozone. Huy, Butas- di ba nga pinagbawal na ang mga styro noon sa mga pagkain? Ayun na nga. Tsaka di ba? Babalik pa ba natin? Bawal daw mga plastic. Aha. Plastic utensils ha. Oo, Kasama, plastic utensils. kasama na rin yung mga plastic na tao. Hindi, Hoy! plastic utensils, ayun. Para daw makaiwas sa mga hindi ka nais na mga mangyayari sa ating kalikasan. Kasi kadalasan naman, ikinakalat lang yon. Shout out dun sa kay Kuyang Mariboy Sibido. Dati nakikita ko lang yan dito ngayon, napapagala. Kuyang! Good morning! Ayun. So, maganda dapat na pag-ingatan pa rin natin, partner, ang ating inang kalikasan kasi ang makikinabang rin naman dyan, tayo at yung future lang din. at yung future generations. Yung mga magiging anak ko, ikaw. Mga magiging pamangkin ko. Ay, nako, yan na naman tayo. Pero imagine kung hindi natin naalagaan ang ating inang kalikasan, kung ang init na ngayon, ano pa in the future? Ayun na nga, baka more than 50 degrees na yan. Ay, hindi ko ma-imagine. Parang mas malala ka pa sa trangkaso, di ba? Oo. Yee! O siya, oras para magpalamig kayo at makinig sa amin. Magandang umaga, Pilipinas. Nakikinig at nakatutok na kayo sa Ronda Pilipinas. Live tayo sa DWIC 882 Metro and Mega Manila, DWIC News FM Regional Stations, sa RPN Radyo Ronda. Magandang umaga po sa inyo at sa ginagawang radyong kanila mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Isang oras ang ating pagsasaluhan ngayong araw po ng Martes, 11 sa buwan ng Marso 2025. Partner Gia, bago ko makalimutan, ngayon ang death anniversary ng haligi at ng ama, ng founder ng Aliw Broadcasting Corporation at ng ALC Group of Companies na si Ambassador Antonio Cabangon Chua. Yan ang dahilan kaya ho nakikita ninyo ako ngayon dito. Yes. At si Dennis ay nasa kung saan man lupalop ng Pilipinas ngayon. Hindi, mamaya makikita nyo siya sa News Scoop. Siya mag-News Scoop mamaya. Isang oras na balitaan ang ating pagsasaluhan hanggang 11 in the morning. Ako po inyong tagapagbalita sa ngalan ni Dennis Antinor Jr. Ako po si Daryl Justin. Ronda Pilipinas. 12 minutos makalipas ang alas 10 ng morning, inaantabayanan na po. Inaantabayanan na ang pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng ulat na sinasabing nag-issue na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Inaasahang darating sa bansa ngayong araw ang dating Pangulo. Matatandaang lumipad patungo Hong Kong si FPRRD noong Biyernes sa gitna ng espekulasyon tungkol sa posibleng pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ronda Pilipinas. Magbibigay lang tayo ng update kasi may mga circulating reports online na ito daw si dating Pangulong Duterte ay nandito na raw sa bansa at nasa Cardinal Santos Medical Center. Base doon sa research namin, i-reconfirm namin to pero sa pagkakaalam ko, ang dating Pangulo ay on board pa lang. On board sa kanyang flight from Hong Kong pabalik dito sa Manila, sa Pilipinas. Parang kanino nga ba nanggaling? I think nanggaling daw muna yung initial information kay Senator Bongo. Yan, kay Senator Bongo galing na. Tama ba ako, Jenny Flor, na nasa naka-onboard si FPRRD ngayon sa kanyang flight mula Hong Kong pabalik ng Manila. So as the development progresses, malamang baka makuha tayo mamaya ng update kay Patrol 45, kay Kuyang Raul Esperas para malaman natin ang latest developments
events. Kasi may nakita rin ako video kanina na nandun na sa NAIA si Colonel Nicolas Torre III. Ayun, tas parang nakausap ata ni Kuyang Raul. So mamaya kukuha tayo ng updates at syempre para sa ibang mga developing at breaking stories, manatiling nakatutok sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Ronda Pilipinas. May legal at diplomatikong tungkulin ng pamahalaan na makipagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya tulad ng International Criminal Police Organization o Interpol kapag naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua at binigyang diin na kahit umatras na ang Pilipinas sa ICC, nananatili itong miyembro ng Interpol at may obligasyong sumunod sa international protocols. Ipinunto ng kongresista na humingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol para hanapin si Alice Guo at iba pang personalidad na sangkot sa operasyon ng Pogo at kalakalan ng iligal na droga na nasa ibang bansa. Hindi naman anya tama kung gagamitin lamang ng Pilipinas ang Interpol para sa sariling interes at tatanggihan ng hiling na kooperasyon mula sa pandaigdigang ahensya. Kaugnay nito, sinabi ng mambabatas na posibleng pangunahan ng Department of Justice o DOJ, Philippine National Police o PNP, Department of the Interior and Local Government o DILG at ng National Bureau of Investigation o NBI ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Ronda Pilipinas. 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, tanggap tayo ng isang report. Posibleng pagpalo ng heat index sa 48 hanggang 50 degrees Celsius pagdating ng Abril. Ibinabala po yan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinabala ng pag-asa na posibleng pumalo sa 48 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa huling parte ng Abril hanggang unang linggo ng Mayo. Sa pahayag ni Pag-asa spokesperson Annalisa Solis, bagamat mainit na ang nararanasang temperatura ngayon, posibleng mas tumaas pa raw ito lalo na kapag tuluyang natapos ang epekto ng shearline, northeast monsoon at easterlies. Ngunit sa kabila nito inilinaw naman ni Solis na kung umabot man sa 50 degrees Celsius ang heat index, panandalian lamang ito at hindi lalaganap sa buong mundo. Sa kasalukuyan, hindi pa opisyal na dinedeklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-init dahil sa mga umiiral pang weather systems. Bagamat mas mainit ang nakarang taon dahil sa epekto ng El Nino, patuloy pa ring inaasahan ang pagdating ng 6 hanggang 13 bagyo mula Marso hanggang Agosto ngayong taon at sa kabuang 16 hanggang 19 na bagyo sa buong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. 16 minutos na makalipas ang alas 10 ng morning at alamin na natin ang latest na lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At dahil mataas daw bababaan ko, narito na ang weather report mula kay Gia Rafael. Gia, good morning partner. Good morning, thank you. Tapos ka na bagay sa mag-report. Parang yung energy ko parang patapos na ako mag-report. Di Huwag pa naman kami visitor. ganun, hindi dapat may energy. Alam mo, Yes. pag Ronda Pilipinas, dapat mataas. Oo, kasing taas nung may-ari. Oo, grabe yung height nun eh. O siya, ano ba, mainit malamig? Pareho. Pareha, bakit pareha? Pero, eto na nga. Eto na nga. Daryl. Baka mamaya may makikita ko doon sa pinto, no? baka Isa pa nga, pumasok 1, 2, 3, eto na nga. Eto na nga, kasalukuyan pa rin umiiral sa bansa ang easterlies o ang mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko habang ang hanging amihan naman ay bahagyang humina. Pero maaari nang asahan ang huling pagbugso nito sa susunod na linggo. Mawawala na siya ng tuluyan. So siguro naman sobra na nga talagang iinit. Oo naman. Actually, kanina kausap namin ni Kuyang Jopel si yung isang weather forecaster ng kaya ko yan. Kaya mo yan. Weather forecaster ng Pag-asa. Ang Congrats. sabi niya, pansamantalang nag-stop muna Mawawala. ulit. Pero ang kinagulat ko dyan, biglang sabi niya, hindi po sir, babalik pa po yan. Yun. Hindi pa daw yung nakaraan yung last surge. So may isang surge pa raw yan around 3rd or 4th week ng March, maaring i-terminate at baka by first week of April, ayan Babalik na naman Ay, siya. hindi na. Ano Terminate na? na yung Wala amihan na talaga? season. Oo. Ayan. April, talagang it's getting hot in here na. Oo. Itong si So amihan. si Gia ay magsasando na araw-araw sa trabaho. Kung pwede lang.
Nawawala, bumabalik. Ano yan? Sige. Yung amihan. Pamakanta ka pa. Mamaya ka sa akin. Sure, why not? Ayun! Basta ba, charing. Eto na nga, good news pa dahil walang binabantayang LPA ang pag-asa sa kasalukuyan. Samantala, asahan na ang generally fair weather sa Metro Manila mula bukas hanggang Biyernes. Nasa 26 to 35 degrees Celsius ang temperatura rito. Sa mga nasa Metro Cebu naman, asahan din ng generally fair weather mula Wednesday hanggang Friday. Maglalaro naman sa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura doon. Habang sa Metro Davao, asahan ang mamamataang maulap na mga kalangitan bukas hanggang Biyernes. Pero maaari itong makaranas pala ng pag-ulan kinagabihan ng Biyernes. Nasa 25 to 33 degrees Celsius naman ang temperatura. At para naman sa kainitan, sa Virac, Catanduanes, 42. Tumataginting na 42. Uy, galing ako dyan ng last year sa Virac. Sa Virac, Mainit Catanduanes. talaga dyan. Oo. Naturally. Hindi lang mainit Mahina signal na cellphone sa Mahina Virac. signal. Oo. Kung mainit na pala doon talaga, paano pa ngayon na 42 degrees Celsius Pero daw? partner, kung ikaw ay mag-iipon at gusto mong magbakasyon, doon maganda maganda. ang mga white sand beaches din Ay, ng Virac. talaga maraming Yes, beaches. no joke yan, no joke. Maganda doon. Oo. Kailan kaya pwedeng lumabas? Dennis. Sa Zamboanga naman, kasunod lang din 41 degrees Celsius at sa Iloilo City ay 40 degrees Celsius. Shout out, Kuyang Richard Bertuso, Iloilo. Ayan. Hello. Sa ating Nyas FM. At eto na. Ano Eto na. Ayan na. Ayan na, Jemina, pakilabas ibigay mo na. 1, 2, 3, fire! Mwah! Asa na? Ayun! Birthday na ni Dennis. 9 days to go bago mag-birthday si Dennis Antenor Jr. Ayan, Ayan. Saan kaya ang handaan ni Dennis? Nagkikwento siya sa akin kanina. Nakita daw ni Ma'am Rene, yung kanyang asawa. Hi, Ma'am Rene, sabi niya, ayun na pala, in-announce nila, wala ka na lusot sa pakain mo. Saan kaya magpapakain? Hindi, kahapon niya, sabi niya sa akin, and I quote Sir Dennis, mga siraulo talaga kayo, mga gutom na naman kayo. So sabi ko, TV Prod, saan tayo kakain? Ayan. At least alam niyang kailangan niya tayong pakainin. Oy, pero no joke hindi niya kinahihiya yung birthday niya. March 21. Ayan. March 21 Mark your birthday calendar, na ni send niyo sa amin yung mga video greetings. Wow, gagawa na compilation yan. Tayo dyan. Sabihin, itong dalawang to, nawala lang ako sa programa kung ano nang ginagawa. Program niya to pinagtripan eh. No? Ayun, 9 days to go. Yun, birthday na niya. Okay. At yan po muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Handa na po ang Philippine National Police o PNP na isilbi ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo kasunod ng ulat na maglalabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay na mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity. Ang kay Colonel Tuanyo, sumusunod lamang sila at makikipag-ugnayan sa Interpol sakaling lumabas ang arrest warrant. Samantala, inamin naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na wala pa silang impormasyon kaugnay sa sinasabing paglalabas ng warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Ronda Pilipinas. Halos 40 estudyante sa Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan ang nakaranas ng sintomas ng heat exhaustion. Nangyari ang insidente noong nakaraang linggo kung saan nakaranas ng pagsusuka, pagkahilo, panghihina at nosebleed ang nasabing mga mag-aaral o estudyante. Sa ngayon ay maayos na ang kondisyon ng mga estudyante at tiniyak ng pamunuan ng naturang paaralan na nakahanda ito sakaling tumaas ang heat index. Nagpatupad na rin ang lokal na pamahalaan ng modular o blended learning para sa afternoon classes ng preschool hanggang high school students. Ronda Pilipinas. 22 minutos na makalipas ang alas 10 ng umaga, tanggap muna tayo ng isang report. Draft ng panukalang impeachment rules handa nang isumite ni Senator Pimentel kay SP Escudero. Detalye, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Mayroon ng draft ng panukalang impeachment rules si Senate Minority Leader Coco Pimentel.
Ayon kay Pimentel, tapos na nila ang panukalang impeachment rules at pinag-iisipan na lang nila kung ito'y kailangan pang i-reformat. Oras na maisa-pinal na nila ang draft ng panukalang impeachment rules. Sinabi ni Pimentel na kanila itong isusumite kay Senate President Chis Escudero at bibigyan din nila ng kopya ang chairman ng Senate Committee on Rules na si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Matatanda ang sinabihan ni Senator Tolentino na pangunahan na lang ni Pimentel ang pagbuo ng impeachment rules. Tinanggap ni Pimentel ang hamon sa kanya ni Tolentino kaya agad ito nag-draft ng impeachment rules. Si Pimentel ay naniniwala na dapat agaran simula ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil ito anya ang nakasaad sa kanilang constitutional duty pagdating sa impeachment. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ngayon naman, may nagtatanong. Pagkakapantay-pantay at pagbabawal sa diskriminasyon sa lahi, ethnicity at religion. Oy! Isinulong daw yan ng... Ayun! Tayo! I love you, Wiwa! Ay, si Wiwa. Nandiyan pala si Wiwa. Nandiwa Party List. Ayan, alamin na natin ang sagot sa ating Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Talamak pa rin hanggang ngayon ng any types of discrimination sa Pilipinas, lalo na sa gender kahit saan man tayo magpunta. I'm hoping na one day, we all meet halfway at matapos na ang issue na ito. Kaya gusto ko sanang ipa-research sa IZ Track Record kung mayroon na bang gumawa ng aksyon tungkol dito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kabilang si Diwa Party List Representative Michael Edgar Aglipay sa mga nagsulong ng House Bill 8243 o ang Equality and Non-Discrimination on Race, Ethnicity and Religion Act. Kabilang sa mga uri ng diskriminasyon na ipinagbabawal ng panukala na ito ay ang pagbabawal o pagpigil sa sinuman na gamitin ang karapatan niya na bumoto at iboto sa eleksyon. Pati ang hindi pagbibigay ng kaparehong oportunidad, benepisyo at karapatan sa isang empleyado. Ang hindi pag-admit o pag-expel sa isang estudyante dahil sa kanilang relihiyon at pagbabawal sa sinuman na gumamit ng mga lugar, kagamitan at mga pasilidad na nakalaan para sa publiko. Ilan lamang ang mga nabanggit sa mga nakasaad sa panukala na hindi dapat ipagkait sa kahit na sino, anuman ang antas nila sa lipunan, kulay ng balat, political at religious belief at lahi. Ang sino mang lalabag sa kautusan ng panukala ay maaaring humarap sa pagkakakulong na hindi bababa ng 30 araw at hindi lalagpas ng 6 na buwan at magbabayad ng karampatang multa na hindi bababa ng 10,000 piso at hindi hihigit ng 100,000 pesos. Naatasan naman ng Commission on Human Rights o CHR, National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at iba pang mga kaukulang ahensya na protektahan at bigyang prioridad ang karapatan ng lahat ng tao. At yan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Kung ikaw ay isang coffee lover, merong MX3 Coffee Mix just for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pa inaantay mo? Ano pa inaantay ninyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kay bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Sa MX3, dito ako. Believe. Ronda
Pilipinas. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas. Ang ating oras. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Yahoo! Ay, 28 minutos. Naalala ko tuloy yung ano. Nung may napindot ka, nagulat siya. 28 minutos na pa makalipas ang alas 10 ng morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako bilib. Ronda Pilipinas. Masakit ba ang ulo mo o katawan mo? Isa lang ang solusyon dyan. Mag-Herbalaya Liniment Oil na. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo o mararamdaman ninyo. Kinilala yan ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality talaga ang Herbalaya. Huwag tiisin ang sakit. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy nakaaya-aya. Sa bawat pahid ay, hay, ginawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang balita at impormasyon natin sa Ronda Pilipinas sa oras na alas 10:34 na morning. Kasama niya pa rin, Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Tinukoy na ng Office for Transportation Security o OTS ang 3 tauhan nito na sinibak dahil sa tanim bala modus. Pinangalanan mismo ni OTS Administrator Arthur Bisnar ang mga ito na sina security screening officers. Sandali, nagulat ako wala magagalit Screening officers, Giyaan sa Turos. Nagulat ako Sorry. Giyaan sa Turos, Charmaine Sadam at Jobel Abisamis. Ito ba yung 3 babae mismo? Obviously, yung Giya babae yan. Yung Charmaine tsaka Jobel. Ayan, 3 po yan Ang nasabing mga kawani ng OTS ay pawang mga contractual employee. Nangyari ang insidente noong Marso 6 habang pasakay na ng eroplano o pasakay na sa eroplano ang 69 anyos na si Ruth Adele kasama ang kanyang pamilya na patungong Vietnam. Ronda Pilipinas. Nawin ko lang ulit Giyaan sa Turos, hindi ho Giya Rafael Baka mamaya makonfuse kayo. Plano pong umapila ni Senator Nancy Binay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa kanselasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa kontrata nito sa Blue Star Construction Development Corporation na siyang nangangalaga sa Masungi. Ayon sa Senador, aapila siya kay Pangulong Marcos para i-convene ng DENR, Bureau of Corrections, Department of Tourism, local government units at iba pang stakeholders para solusyonan ang patong-patong na legal issues sa Masungi. Wala aniya ang kakayahan, kulang sa mga tauhan at resources ang DENR para pangalanan ng Masungi at posibleng tumaas pa ang illegal activities at security issues sa pinangangalaga ang lugar. Kunestyon ng Senador kung ano ang plano ng DENR para maipagpatuloy ang pangangalaga at pagprotekta sa Masungi, lalo't may responsibilidad ang ahensya sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System Act. Bukod sa kanselasyon ng kasunduan, inutusan na rin ng ahensya ang Masungi Geo Reserve Foundation na bakantihin na ang conservation area. Ronda Pilipinas. 36 minutos na makalipas ang alas 10 ng morning. Tanggap muna tayo ng mga report. Ang CIDG nagkumpirma na isa-serve na nila ang kanang warrant of arrest. Ito pa rin yung usapin tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kuha tayo ng detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Kinumpirma ni CIDG Major General Nick Torre na aarestuin nga nila si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Duterte ay kumpirmadong darating ngayong araw, ngayong oras na ito sakay ng CX Flight 907. Ang mga arresting team ng CIDG ay nandito na rin sa paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, magabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Rocas, DWIC. Ronda Pilipinas. Tututukan ba rin po natin yan yung mga latest developments na nangyayari lalo na dyan sa Ninoy Aquino International Airport sa pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Pero samantala, kuha na tayo ng isa pang report.
Pagtitipid sa tubig, iginiit ng isang senador ngayong pumasok na ang tag-init. Mula sa Senado, naroon si Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Dapat na agarang magpatupad ng water conservation measure ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources, Metropolitan Water Works and Sewerage System at water concessionaires. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, mahalagang tiyakin ng pamahalaan ang matatag at sapat na supply ng tubig ngayong tag-init. Mahalagaan niya ang patuloy na pagmamonitor ng water reserve at transparency sa pamamahala nito. Kailangan din anyang mag-adapt ng Department of Agriculture ng conservation strategies para masustine ang irigasyon, maprotektahan ang produksyon ng pagkain at mai-promote ang climate resilient farming. Git ni Gatchalian, sa patuloy na pagtaas ng demand sa tubig ngayong tag-init, mas lalong kailangan magtipid at maging masinop sa paggamit ng tubig upang maiwasan ang kakulangan sa suplaya. Bawat patak-anya ng tubig ay mahalaga, kaya gamitin ito ng wasto at huwag aksayahin. Dagdag pa ng senador, ang karapatan ng publiko para sa malinis at maaasahang tubig ay mahalaga, kaya't responsibilidad ng pamahalaan na tiyakin ang matatag na supply ng tubig sa bawat tahanan, business establishment at mahalagang pasilidad. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Kuha naman tayo ng isang live report. Korte Suprema nagtatag ng Office of the Judiciary Marshals. Live mula kay Patrol 24, Kuyang June Samson. Kuyang, formal nang nanumpa nagsimula na sa kanyang trabaho ang bagong talagang Chief Marshal ng bagong buong Office of the Judiciary Marshals. Ito'y matapos na itinalaga ng Supreme Court en banc si retired Brigadier General Manuel Gaerlan at nanumpa siya kay Chief Justice Alexander Esmundo bilang kauna-unahang pinuno ng OJM. Bahagi ng trabaho ni Gaerlan ang pagbabantay sa seguridad ng mga hukom, court personnel at mga pag-aari ng hudikatura sa buong bansa. Batay sa talaan ay tumaas sa mga kaso ng banta sa buhay ng mga miyembro ng hudikatura at bahagi ng strategic plan for judicial innovations na mapabuti pa ang judicial operations sa bansa. Magiging katuwang ni Gaerlan sa pangangasiwa ng OJM ang 3 deputy marshals mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ide-deploy ang judiciary marshals sa mga court premises, official judiciary events at sila rin ang naatasang magbigay proteksyon sa mga witnesses at mga akusado, bukod pa na sila rin ang mag-iimbestiga sa mga miyembro ng hudikatura na masasangkot sa aligasyon ng katiwalian at korupsyon sa loob ng judicial system. Si Gaerlan ay nagtapos sa Philippine Military Academy noong 1985 at nagsimula sa Armed Forces of the Philippines bago lumipat sa pagkapulis, kung saan nagretiro siya noong 2018 na may ranggong Police Brigadier General at naging bahagi rin siya ng Presidential Security Group sa ilalim ni dating Pangulong Fidel Ramos. Patrol 24, June Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Sandali, may nagmamadaling flash report. DWIZ Flash Report. Eto na, latest ito at dating Pangulong Duterte nakabalik na po sa Pilipinas. Kuha tayo ng live report mula kay Patrol 45, Kuyang Raul Esperas. Kuyang Raul, andyan na raw, nakarating na si Pangulong Duterte. Yes, Dennis, bandang alas 9:15 lumapag ang CX o Katay 907 dito sa NAIA Terminal 3 at humimpil o tumigil sa Gate 116. Pagdating ng eroplano ay sinalubong ito ni General Nick Torre ng CIDG, ang nag-serve ng warrant kasama ang ICC. At ito ay nagkaroon ng konting resistance ng questionin ng kampo ni Pangulong Duterte ang pagsiserve ng warrant. Gayunpaman, nanaig ng mustisya at naisakay si Pangulong Duterte sa van ng CIDG o ng PNP at ngayon ay patungo na sa Camp Crame. Si Pangulong Duterte ay sinamahan ng kanyang asawa na si Hanelet Abansenya na ngayon ay patungo nga dyan sa Camp Crame. So ulitin po natin, arestado na si Pangulong Duterte
dito sa NAIA Terminal 3 nang dumating galing sa Hong Kong. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempila May Todo Lakas, DWIC. Ronda Pilipinas. Maraming salamat Kuyang Raul Espera sa kanyang flash report. Sunod-sunod pa rin po ang ating mga updates na makukuha mula sa NAIA mamaya. Tututukan naman natin kung di ako nagkakamali, si Kuyang Jopel Pelenyo naman. Kaya dahil ang beat ni Kuyang Jopel ay PNP, so mamaya hingi tayo ng update naman. Pagka nakarating na mula dun sa kinalulugaran ngayon ni dating Pangulong Duterte, pag naidala na po siya sa CIDG, ito ay sa May Quezon City, sa Krame rin ito. Kuha agad tayo ng live report mula kay Patrol 17 Jopel Pelenyo. Samantala, ay may nakaredy na ba tayong report? Okay, sige. Balik muna tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Ronda Pilipinas. Umabot na sa 1,580 ang bilang ng mga naaresto o mga naaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag sa nationwide election gun ban. Bata ito sa datos ng National Election Monitoring Action Center mula January 12 hanggang nitong linggo March 9. Sa nasabing bilang, mahigit 1,500 ang sibilyan, 10 ang tauhan mismo ng PNP, 30 ang security guards, 8 ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP at 6 ang foreign nationals. Naitala ang pinakamaraming violators sa Metro Manila na sinundan ng Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Kaugnay nito, nakumpiska naman ng mga otoridad ang mahigit 1,600 armas mula sa mga naarestong individual. Ronda Pilipinas. Ay, meron ulit nagmamadaling flash report! DWIZ Flash Report. Kababangkit ko lang kay Kuyang Jopel. Ngayon naman, dating Pangulong Duterte hawak na po ng PNP. Kuha tayo ng live update mula kay Patrol 17. Kuyang Jopel Pelenyo. Kuyang Jopel, saan susunod na pupunta ito? Mga dakong alas 10:40 ngayong umaga nang lumabas dito mismo sa loob ng Terminal 3. Itong kanina una natin nakita si Brigadier General Jane Fajardo o PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, at sunod natin nakita si Senator Bongo, kasama ni Senator Bongo sina Secretary o dating Secretary ng DOLE, si Secretary o former Secretary Silvestre Bello III at si Attorney Lorraine Badoy. At nakausap natin kanina si Senator Bongo at kanyang kinumpirma na hawak na ng PNP. Hawak na ng PNP si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kanina nga lamang ay pasado alas 9 lumapag dito sa NAIA Terminal 3 ang sinasakyang Cathay Pacific ni CX na may flight number na CX-907. At binanggit nga sa atin ni Senator Bongo na hindi nila nakita man lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang kunin ng PNP. At nung isilbi yung warrant of arrest kay dating Pangulong PRRD. So hindi nila nakita, may dalang sariling ambulansya sina Senator Bongo. At binabanggit nga kanina ay excuse me po, nagdala sila ng ambulansya upang doon nga sana isakay si FPRRD para mabigyan muna ng medical na atensyon bago isurrender sa PNP. Pero hindi daw nila nakita o hindi man lamang nila nasilayan nang dumating dito sa NAIA Terminal 3. At siguro mga ilang minuto lamang yung nakalipas na umalis na ang isang truck ng mga personal ng PNP ang nandito at kaalis-alis lamang at nag-convoy na doon sa kung saan sinakay itong CPR. Dahil kahit kami dito na mga reporter na nakaantabay dito sa labas ng Terminal 3, hindi namin nasilayan dito. Maging yung ginawang pagsilbi kay FPRRD na ngayon nga lamang ay ibinyahin na palabas dito nga sa NAIA Terminal 3. So, wala kaming info. Yes. Kuya Jopel, sorry. Ako, meron lang akong kailangan tanungin dito. Dahil nasa kustodiyan na ng PNP ang dating Pangulo, napansin ba o meron bang kayo nakuha ng impormasyon o update kung pinusasan ba itong si dating Pangulong Duterte? Come again. Ayan, Kuya Jopel. Ito bang si Pangulong Duterte, nakuha niyo ba yung impormasyon kung pinusasan ito nung pagkakuha sa kanya ng PNP o hindi siya pinusasan? Hinahabol po kanina si
Brigadier General Jane Fajardo para sana mabigyan o makahingi ng detalye. Pero hindi niya kami pinaunlakan ng anumang panayam. Wala talaga nga nakakita sa kung nabasahan ba ng Miranda rights o kung paano na isilbi yung arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa ngayon ay patakbo tayo ng Villamor Air Base dahil may info din na doon posibleng ilabas ang convoy na kasama si dating Pangulong FPRRD. Sorry, mabilis na may isa na ako mabilis na tanong. Kuya Jopel, may isa pa ako mabilis na tanong. Di ba kasama ni dating Pangulong Duterte si VP Sara sa Hong Kong? Meron bang sighting? Baka hindi ko lang na-catch to kung naunang umuwi si VP Sara o kung kasama siya paglapag nitong eroplanong ito. Wala rin tayong information dahil mismong sa loob ng Cathay Pacific nangyari ang lahat ng kaganapan ng maaresto o makuha ng PNP. Ito nga dating Pangulong si former President Rodrigo Duterte. Okay. Sige, so, wala hintay na lang kami ng update. Kasama nga si Vice President Inday Sara Duterte. Ang malinaw lang ay hawak na ngayon ng PNP si FPRRD at may isa pa tayong info dito na isinakay ng chopper. Ayun, ilang panibagong info. Balik isinakay daw sa chopper itong si FPRRD matapos na arestuin o makuha ng PNP ang kusudiya nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tas tama, ang diretso niyan, sorry ko yung Jopel, tas tama, ang diretso niyan, yung chopper, diretso na ito ng Krame, kung di na kamali, sa Krame ba ang diretso nito? Yun ang nakuha natin info na posibleng idiretso sa Campo Crame si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At may info din kanina, hindi pa malinaw na yung warrant of arrest daw na inisyu o isinilbe mukhang galing daw sa Interpol. Dahil pero wala pang linaw yan na kasama nga Justin. Ang kinakailangan siguro magkumpirma yan ang PNP dahil kung manggagaling sa Interpol ang arrest warrant posibleng galing ito sa ICC. Okay. Pero ang unang lumabas na impormasyon, ang isa sa malinaw na nakuha nating impormasyon, yung warrant of arrest na inciting to sedition na isinampa ng CIDG laban nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa ngayon, ay nakaantabi pa rin tayo dito at nandito tayo sa may harapan ng Villamor Air Base dito sa Pasay City. So mamaya siguro pag may mga karagdagan pang mga update ay magbibigay pa tayo ng mga karagdagan detalye. At ngayon dito sa sitwasyon sa labas mismo sa gate nitong sa may gate 5 kami. Exactly nasa gate 5 kami ng Villamor Air Base at nandito may isang ambulansya dito from PNP General Hospital. At sa harapan itong PNP General Hospital na ambulansya ay nandito naman yung NSU unit ng PNP na may mga sakay din na fully guard din ito na mga PNP personnel at mayroon ding hagad na nandito may CIDG may ng CIDG na mobile at kung sakali man pero sa pagkakalam natin kasi sa info natin nakuha sinakay na sa chopper pero may mga nakaantabi pa kasi dito na mga PNP police mobile kaya titingnan natin kung may lalabas ba na convoy mula sa loob nitong Villamor Air Base dito sa lungsod ng Pasay. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may patulakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ!
Patrol Report. Maraming salamat kay Patrol 45, Raul Esperas at Patrol 17, Jopel Pereño. First and exclusive po nyo yung narinig dito sa DWIZ Aliw Channel 23. Kung ako sa inyo, huwag kayo muna maglilipat na stasyon ng radyo at ng channel ng inyong mga telebisyon para sa latest updates. Magbabalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang paalala. Ang ating oras. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yahoy! 7 minuto bago mag-11 in the morning. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas. Ang Pilipinas. Ngayong Marso, magaganap na po ang pinaka-maningning na gabi ng Bingo Plus. Ito ang Bingo Plus Night 2025. Excited ka na ba? Excited na ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa. Rakrakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks at may exciting appearance and performances pa ang iyong mga paboritong artists tulad ni na Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Giros, Angeline Quinto, Sam YG, Zephanie, Kajer Telbig, Nicole Cordoves at syempre kasama si Empoy. Hindi buo ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at ang Chinita Princess na si Kim Chu. O, di ba? Pasabog. Mas unkabogable ang Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama po natin ang phenomenal box office star na si Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Marami ring hinandang mga surprises para sa Bingo Plus Night, kaya sali na para sa Ultimate Lucky Spin for a chance to win 300 million pesos and 5 million peso worth of kotse. Car. Download na ng the Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Impunto alas 11, play-in round ng PBL All-Filipino Conference aarangkada na. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inaabangan na ang mainit na bakbakan ng mga kuponan sa gaganaping play-in tournament ng 2024-2025 PVL All-Filipino Conference upang malaman na ang mga kuponang sasabak sa playoff round. Magsisimula na ngayong araw ang play-in kung saan maghaharap sa unang laro ang Farm Fresh Foxes at Cherry Tigo Crossovers sa ganap na alas 4 ng hapon. Habang sa ikalawang laro naman, magtutuos ang Zeus Coffee Thunderbelts at Signal HG Spikers sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Samantala, maghaharap naman sa Webes ang Nextlead Chameleons at Farm Fresh Foxes, maging ang Capital One Spikers at Zeus Thunderbelts. Gaganapin ang mga laro sa PhilSports Arena sa lungsod ng Pasig. At yan ang aking Sports News. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. At bago po tayo pansamantala magpaalam, patama quote for the day muna tayo. Walang yumayaman sa swerte, sa pagpupursige at sa diskarte, marami. Ang aking paniniwala dyan, di bali nang mahirap ka,
makakaahon ka naman sa hirap. Ang importante, yumayaman ka sa pagkakaibigan, pagmamahal at respeto sa kapwa. Ayan. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Ronda Pilipinas ngayong Tuesday morning. Ngayon po ulit ang anibersaryo ng kamatayan ng aming ama sa Aliw Broadcasting Corporation at ang founder namin, pati ng ALC Group of Companies na si Ambassador Antonio Cabangon Chua. Sana isama niyo po si Amba sa inyong mga panalangin. Maraming salamat Pilipinas sa inyong pagsara sa akin sa isang oras sa balitaan. Antabayanan na, may mga developing, breaking at flash reports pa tayong ipapasok mamaya rin sa Balitang Bayan kasama si Gio Rafael at si Kim Gomez. Antabayanan niyo po yung ibang mga updates as we progress throughout the day. Maraming salamat Pilipinas sa ngalan ni Dennis Angelov Jr. Ako po si Daryl Justin Op. Antabayan na susunod programang Yes Yes Yo Topacio kasama si OG Yahoy, Miss Juvie De Guzman. Kami po ay nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas.